Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin or pagtutuon ng pansin ay ang Philippians chapter 2 verses 6 to 7. So, in English Standard Version, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. So in Tagalog version, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So yung main point ng Bible verse na ito is si Jesus Christ, di ba nga, syempre, yung sa first Christmas, di ba, yung pinanganak siya. So, sinasabi rito, yung pinaka main point nito is, si Jesus Christ, isinacrifice niya yung divinity niya, yung pagiging celestial being niya, yung celestial divinity niya. Parang sinacrifice niya yung pagiging Diyos niya, and nag-anyong tao siya. Pumunta siya sa atin ng anyong tao, kasi sabi dito, being born in the likeness of men. So, nagpatuloy siya sa atin in the form of human flesh, di ba? Kaya sabi rin dito, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So, para mas mapalawak pa yung pagkakaintindi natin sa Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Jesus Christ is a committed Savior. So, paano siya naging committed Savior? 'Di ba? Mula pagkapanganak pa lang niya is nakatakda na talaga siyang iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Nakatakda na siyang tubusin yung mga kasalanan natin. Pero hindi lang yun doon nagtatapos, 'di ba? Isipin mo, pagkapanganak niya and after nung pagsasacrifice niya ng buhay niya sa cross, in the cross, 'di ba nabuhay siyang muli and patuloy niya tayong pinagsisilbihan. Bumalik siya sa atin and patuloy niya tayong ginagabayan, patuloy niya tayong sineserve, di ba? Patuloy niya tayong nililigtas sa mga kasalanan natin, and patuloy niya tayong tinutulungan, binabless sa araw-araw na buhay natin. So, number 2, Jesus is a serious lover, or Jesus Christ is a serious lover. So, unlike sa mga, di ba, yung mga partner-partner dyan, mostly kasi yan, ano lang yan, infatuations, ganyan. In my own opinion kasi, hindi lang naman porket sinabing love is yung partnerly love, yung kumbaga yung man to woman relationship, diba? Kasi kung tutuusin, walang papantay sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Walang papantay sa pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Kasi nga siya mismo, diba? Inalay niya yung buhay niya para sa atin. Sa ating lahat, sa ating sanlibutan na napakaraming kasalanan, sa ating mga taong tunay na makasalanan, di ba? Sinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin. Sinacrifice niya yung divinity niya para bumaba sa atin in the form of human flesh, di ba? Ang dami niyang sakripisyong minigay sa atin na halos hindi na natin mabilang sa daliri natin, di ba? Yung literal na hindi mo ma-enumerate kasi sobrang dami. Kaya nga laging sinasabi, kahit sa worship namin sa church, laging sinasabi na walang katumbas na pasasalamat or kulang ang lahat ng pasasalamat sa lahat ng ibinigay at isinakripisyo ng Panginoon para sa atin. Kaya nasabi na Jesus Christ is a serious lover. So, dapat kung marunong tayo magmahal sa kapwa nating tao, mas marunong dapat tayo magmahal sa nakatataas sa atin, kundi yung Panginoong Diyos, kay Lord God and kay Lord Jesus Christ. Diba? Number 3, Jesus Christ is the risen Lord. So, risen Lord in a way na, di ba nung pinako siya sa krus, namatay siya, nilibing, tapos nagulat na lang yung mga tao after 3 days is nawala siya dun sa pinaglagyan niya, pinaglibingan sa kanya. And naipamalita nga na nabuhay siyang muli. Kaya Jesus Christ is the risen Lord. So, bumalik siya sa atin
bumalik siya sa sanlibutan para patuloy tayong gabayan and ilayo sa mga dapat nating layuan, di ba? Hindi lang dun nagtatapos yung sakripisyo niya sa pagpapapako niya sa krus, di ba? Kung isipin mo yun, bumalik siya sa atin, di ba? Yung sakit na naranasan niya ay sa pagpapapako ng krus, yun palang wala nang katumbas di ba? Tapos, bumalik pa siya, nabuhay siyang muli, bumalik pa siya sa atin, di ba? Hindi siya napapagod na gabayan at mag-serve sa atin kasi ganon niya tayo kamahal, ganon nila tayo kamahal ni God the Father. So, para naman sa ating application, number 1, commit to serve Jesus or Jesus Christ. So, nabanggit ko na nga na ilang beses ko nabanggit na napakaraming sakripisyo at binigay sa atin ng Diyos, di ba? Hindi mo siya mabibilang kahit isang buong araw ka pa magbilang. So, tayo bilang tao and bilang yung mga sinave niya, yung binigyan niya ng salvation, yung mga pinagtubusan niya ng mga kasalanan, dapat din tayong mag-commit sa Kanya. Diba? Yung simpleng pagpipray mo araw-araw, pagkausap mo sa Kanya. Kasi gusto ng Diyos na lumalapit tayo sa Kanya, kahit wala tayong kailangan. Kailangan, araw-araw, mag-pray ka sa Kanya, kausapin mo siya, mag-one-on-one kayo, i-worship mo siya, mag-devotion ka, gumawa ka ng mga bagay na ikapupuri niya. Ayun lang naman yung gusto niya, di ba? Hindi porket makasalanan ka is hindi ka na magdadasal, hindi mo na siya i-worship, di ba? Hanggat nakakagawa tayo ng kasalanan, mas lalo nating kailangan pagtibayin yung relasyon natin sa Kanya. Mas lalo nating kailangan mag-commit kay Lord kasi wala namang taong walang kasalanan, di ba? So, kapag sinabi nating hindi tayo worthy sa Panginoon, hindi tayo worthy na mag-worship sa Kanya, mag-commit sa Kanya, so sino? Sinong worthy na mag-commit sa Kanya? Wala namang taong katulad ng Panginoon na walang kasalanan. Walang taong katulad ng Panginoon na sobrang banal, di ba? Walang ganun. So, kailangan tayong mga makasalanang tao, is matuto tayong mag-commit to serve Jesus, di ba? Even in our own simplest way, di ba? Kailangan magsimula tayo doon, then bigger step ng bigger step. So, kailangan nag-grow din tayo, hindi yung kung ano yung sinimulan natin gawin is hanggang doon na lang tayo. Hindi yung nililimit natin yung sarili natin. Kailangan may progress tayo. May progress yung relationship natin with the Lord. And tayo mismo is nag-grow sa Kanya. Number 2, love Jesus or Jesus Christ seriously. So, when you commit to serve Jesus, di ba, ibig sabihin, minamahal mo na siya ng seryoso, ng walang halong pag-aalinlangan, ng walang halong iba, di ba? Yung, kumbaga, kapag committed ka sa Kanya, ibig sabihin, minamahal mo siya ng totoo. Parang sa partner mo lang, di ba? Kung mahal mo yan ng totoo at ng lubusan, is magko-commit ka talaga dyan, di ba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng kasalan, di ba? So, ganun din dapat kay Jesus Christ. Kung kaya natin magmahal sa kapwa natin tao ng lubusan, mas deserve ni Lord, mas deserve ni Jesus Christ na mahalin ng buo, ng seryoso, yung to the point na kaya mong i-commit yung sarili mo sa Kanya. Kasi, sa lahat-lahat, siya yung may pinaka-deserve nun dahil siya yung nagligtas sa atin sa mga kasalanan natin and siya yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa mundo. And lahat ng mga kailangan natin, siya rin nag-create niyan. So, we must love Jesus seriously. And number 3, resolve to live a new life in Christ. So, as kakatapos lang ng Pasko, di ba? Kakatapos lang ng kapanganakan ng ating Panginoon, matuto tayong mamuhay ng panibagong buhay na kasama si Jesus Christ. Kasi sabi nga, kapag namuhay tayo ng kasama siya, is mas may iwasan natin ang mga kasalanan and mas mapapalapit tayo sa Kanya and kay God the Father, di ba? Walang magiging tapon sa mga pangyayari natin sa buhay kapag siya yung kasama natin dahil He is all-knowing and alam niya yung mga plano niya for us. He knows the plans He has for us all.